Magandang araw mga kaibigan. Ito, may update tayo tungkol sa mga kaso na naisampa kay Attorney Harry Roque. Ang GMA News, may post siya, 1 hour ago, sabi, breaking. Angeles, Pampanga Regional Trial Court, Branch 118, orders issuance of arrest warrants against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, and 48 others for charges of qualified human trafficking stemming from the Lucky South 99 scam hub in Porac, Pampanga. So, yun po ang balita. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Shipokato Kasikoteka, hindi nga napauwi noon si Joe Masison na mas mabigat ang mga kaso ng multiple murders at kidnapping etc. sa Netherlands. Okay, so nag-apply na si Attorney Harry Roque ng asylum sa Netherlands. So, on process ngayon. So, ito ngayon, nasampahan siya ng kaso, kaliwat ka ng kaso, may warrant of arrest na. Iba pa yung kaso niya sa tungkol sa ipinalabas nila na alleged pulburon video laban kay Pangulong Marcos Jr. Nasampahan din siya doon ng inciting to sedition. So, baka anytime another warrant of arrest. So, yan na po. Aliwat ka ng kaso at warrant of arrest ang kinakaharap ngayon ni Attorney Harry Roque. Si Maharlika naman, walang problema sa kanya dahil US citizen siya. Protected siya bilang US citizen. Ang problema ngayon itong kay Attorney Harry Roque. So ang tanong, anong chances na ma-approve yung application niya ng asylum sa Netherlands? Ano sa tingin nyo? Kung ako ang inyong tatanungin, sa tingin ko, opinion ko lang ito, malaki ang pag-asa na mabigyan ng asylum si Attorney Roque. Kasi nandun mismo si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulo, na nakakulong ng dahil, yun nga, sa alleged crimes against humanity. Pag-evaluate ng gobyerno ng Netherlands yung kalagayan ni Attorney Roque, baka hopefully kasi yung mga ganyan is tinitignan nila yung kalagayan Si Joe Masison nga noon, nag-apply siya, nabigyan siya ng asylum. Panahon na nung pinalabas siya, panahon na ni Cory. Ang nagpalabas kay Joe Masison, nakakulong na yan pinalabas ng Cory administration. Protective ang Cory administration. Wala nang masyadong threat sa kanya dahil pinalabas siya. Kung Marcos administration sana, pwede. Kaya lang, nag-apply pa rin siya na yun, pinagbigyan. Kaya, mas matindi ang compared kay Joe Manon, mas matindi itong kalagayan ni yung alleged political persecution. Kasi political asylum seeker siya. Mas matindi ang alleged persecution kay Attorney Harry Roque. Kaya tingin ko mapagbibigyan siya, makakakuha siya ng asylum sa Netherlands. Ang problema, kung ang gobyerno ng Pilipinas gagawa ng official move to block
yung asylum. Yun ang problema. Wala pa akong, I don't know kung mayroon na bang official move ang Marcos administration, Marcos Jr. administration, nag-communicate sa Netherlands government na huwag bigyan. Ang bilib ako, ang Timor-Leste. Maliit na bansa lang yan, bagong-bago pa, na kailang may balls. Pero yun Pilipinas nag-request extradition, balik nyo dito si Tevez. Nagdesisyon ng korte na hindi pwede. Kaya masarap tumira sa Timor-Leste, may prinsipyo. So kung ang Timor-Leste nanindigan at hindi nila in-extradite si ex-congressman Arnie Tevez, palagay ko ganyan din ang mangyayari sa mangyayari kay Attorney Harry Roque. Okay, magbasa tayo ng comments. Merasol Fernandez Limpag, the fruits of Senator Risa Hontiveros' labor and dedication. Okay, may palitan din ng salita between Attorney Roque and Jose Claire Castro. Nagsalita si Attorney Roque na kahit hindi naging kandidato si Junior, sabi niya, meaning the president, natalo pa rin. Kaya ito na yung proof na lame duck president na siya. Lame duck, wala nang silbi. Ang sagot naman ni Jose Claire Castro kung totoong lame duck ang president, wala na siyang magawa, bumalik ka na dito. Ang galing napakagaling yung sagot ni Jose Claire Castro. Talagang palaban. Bagay na bagay sa kanya na siyang inilagay dyan. Kaya hinahamon niya si Attorney Harry Roque na balik ka dito sa Pilipinas para patunayan mong lame duck ang presidente. Of course, hindi babalik ang kawawa si Attorney Roque. Pag babalik siya dito, talagang matutulad siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Okay. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulungan natin ang tribo. Bigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpatanim tayo ng sayuti at lakatan. At the same time, tinulungan natin yung mga nagbigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig.